Mga paps, pag-uusapan natin ng fuel pump at ito ay related dun sa nag-viral na Geely Cool Ray na yun nga, nagkaroon ng problema at ang naging problema is naka-experience siya ng low power, hindi nag-start at tumirik. Well, itong mga problema na to, pwede kong sabihin na related nga ito sa fuel pump. Okay, ano ba itong fuel pump? Itong fuel pump ito yung nagpapump ng fuel papunta sa ating engine. Now, pag yan ay sumablay, like kumina ang ikot, okay, or hindi umandar, there's a tendency na magloko nga ang ating sasakyan. So, kung hihina yung kanyang ikot, so ibig sabihin, pwede nga maka-experience yan ng low power kasi yung pumapuntang fuel sa ating engine ay kulang. At kung yan ay hindi umaandar, okay, o hindi yan nagpump, there's a tendency na bigla na lang tumirik yung sasakyan o hindi nga mag-start. Actually, itong component na to, hindi naman talaga yan sirain sa mga sasakyan. Oo, pero pwede kong sabihin dito sa Cool Ray na to, sadly, na-tsempo sa kanya yung may problemang fuel pump. Or, kumbaga, mabilis na sira o wear and tear na fuel pump. Kasi, may mga sasakyan na almost yung iba 100,000 kilometers na. Ako may 270,000 kilometers na akong kotse na hindi pa napalitan ng fuel pump So hindi talaga naman yung sirain talaga ng component. Well, siyempre sabihin na natin sa thousands of production itong pump na to, there's a tendency na may sasablay nga talaga namang isa o dalawa. Sadly, natapat sa kanya yun. And ang pinaka nakakalungkot dito, walang stock yung kasa. Tingin ko, wala siyang stock. Kasi kung may stock yan, kung gagawin, matagal na siguro yung 3 oras. O matagal na yun. Sa kung bawa, na-detect na nila fuel pump ang problema, matagal na yung 3 oras na trabaho para lang mailagay yung bagong pump. Pero yun nga, there's a possibility na wala silang stock. Kaya naghihintay pa sila. Kasi yun nga, ang problema kasi with Casa, syempre, may brand yan. So hindi naman sila pwedeng kumuha with other brand para mapabilis nga yung solusyon. Kumbaga, hahanap na lang sana ako dito sa Banawe, Evangelista. Tapos, mukhang magkamukha naman, itsura pa lang, kamukhang kamukha na, pares naman yung connector, pwede naman nilang isalpak kung tutusin. Pero yun nga they are locked on the brand, so kailangan nilang mag-provide nung talagang brand na yon. Ang problema, kung walang stock, matitenga nga naman talaga yung sasakyan, no? Kasi nga, hihintayin pa talaga nila na dumating yung pyesa na talagang pang Geely. Yun yung nangyari dito, no? So, siguro kung halimbawa na lang kung yung mga technician o yung kanilang mga mechanic ay may freedom na maghanap ng pyesa, okay? Kumbaga hindi lang nakalock dito sa brand na to. Siguro matagal na yung 3 araw magagawa nila to. Pero yun, sadly nga, nangyari dito ay buwan na, no? Hindi pa rin nagagawa. So, yun lang yung nakakalungkot. Well, that's the consequences nga naman talaga pag bumili tayo ng isang sasakyan na hindi from known brand at hindi rin ganun karami yung sasakyan na nasa kalsada. So medyo may hirap din talaga sa paghahanap ng pyesa sa labas, no. So yun yung medyo consequences talaga. So yun mga paps, no, yung if ever na makaka-experience kayo ng low power, okay? And yun, pag tirik, there's a tendency na fuel pump nga yan. Actually, sa pag-diagnose niyan, pwede kasing i-open yung normally yung fuel pump kasi nasa gas tank yan So, pwede namang i-open yun at makikita naman nila pag nagpo-flow o nagbumubuhos ng ng fuel or nagpa-pump ng fuel, makikita naman nila yan. Ang mahirap na i-diagnose kung yung pump ay nagloloko. Okay, nagloloko means minsan okay, minsan biglang hihinto, or minsan mahina yung pump. Yun yung medyo mahirap i-diagnose. Actually, ako sabihin natin gumagawa din ng kotse, mas mahirap i-diagnose yung parts na nagloloko kesa dun sa totally sira o totally shutdown. Mas madaling gawin yung ganong mga o yung physically nakikita mo yung problema. Sa instances kasi nito, kumbaga, yung pump kasi parang dinamo yan.
Okay? So may motor yan sa loob. So yung motor na yun, hindi mo naman maaano kung gaano yan kabilis yung takbo niyan, 'di ba? Pwedeng minsan okay yan, minsan hindi siya umiikot, minsan naman kailangan mong pukpukin para bumilis o umikot. Sadly nasa loob yan ng pump, so hindi mo magagawa 'yon. So yun no. So yun na yung fuel pump no. So well dito siguro tingin ko naman is hindi naman to common problem ng Coolray, na tiyempo lang talaga. Okay, so yun mga paps no, kung nagustuhan niyo yung video, paki-like, at kung hindi pa kayo subscriber ng aking YouTube channel, press sa subscribe button dyan sa baba, at sa Facebook, click lang yung follow, at sa TikTok, click lang yung plus sign. At kung may comment kayo with regard dito, just comment down below na lang para at least pag-usapan pa natin tong problema sa fuel pump. Salamat sa panonood, keep safe mga paps.